Worth it ba ang mag-migrate dito sa Australia? Yan ang gusto ko talakayin sa video na to. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ako si Marvin at nagsishare ako ng mga experience ko bilang isang immigrant dito sa Australia. So, gusto kong pag-usapan kung worth it ba or worth ba ang mag-migrate dito sa Australia. Ano-ano nga ba ang mga advantages ng isang immigrant or ng isang permanent resident na andito na sa Australia? Kung may mga advantages, syempre, meron din mga disadvantages. At ano-ano ang mga ito? Mas matimbang ba ang mga advantages kaysa disadvantages para masabi nating worth it? At ano-ano yung mga kailangan mong pagdaanan na masasabi mong worth it dahil sa mga pinagdaanan mo bago ka makarating or bago ka maging isang permanent resident dito sa Australia? Pero bago yan ay konting disclaimer lang po dahil nga ang i-discuss ko dito ay based sa personal experience ko. Medyo subjective to dahil hindi naman tayo magkatulad ng background or ng kinalakihan at magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Pero kung handa ka na, without further ado, let's get started. Unahin natin kung ano-ano yung mga kailangang pagdaanan ng isang magmamigrate dito sa Australia bilang isang skilled migrant. Para masabi kasi nating worth it ang isang bagay ay kailangan may mga pinagdaanan bago to nakamit or narating. So, ano-ano ba ang mga kailangan gawin para makapag-migrate dito sa Australia? Ito yung mga kailangan mong gawin. Visa application. Pero bago ka makapag-apply ng visa ay kailangan mo munang ma-invite. At paano ba ma-invite for the skilled visa application? Ang kailangan mo is mag-submit ng expression of interest or ng EOI. At ano naman kailangan gawin para makapag-submit ng EOI? Kailangan mo ng skills assessment at bago ka makapag-skills assessment ay dapat munang mag-take ka ng English test. Ito yung IELTS or PTE. So, ito yung mga kailangan mong pagdaanan bago ka makapag-apply ng visa at makarating dito sa Australia bilang isang skilled migrant. Etong process na to or application process ay may demand sa oras na kailangan mong paglaanan at di lang oras dahil kailangan mo rin ng cash or budget para dito na may kalakihan lalong-lalo na yung visa fee. Just for reference, nung 2016 na nagsimula ako sa aking application ay umabot ng almost 500,000 pesos ang nagastos ko all in all. At ang isa sa nagpamahal ay yung English test dahil inabot ako ng 6 times or 6 na beses akong nag-test at umabot sa almost 100,000 ang nagastos ko. Kasama na rin dito yung coaching. Ang punto ko ay kung yun bang ginastos ko na almost 500,000 pesos sa pag-apply dito sa Australia ay worth it ba nung nandito na ako? Ano-ano nga ba ang mga advantages ng isang migrant pag andito na sa Australia? Kung ikaw ay isang permanent resident at nandito ka na sa Australia, ang isa sa mga advantages dito ay yung quality of living or yung tinatawag na standard of living. At ito yung dahilan or number one na dahilan kung bakit maraming nagmamigrate dito sa Australia. Ano ba to? Ito ay binubuo ng employment, healthcare at education. Kung permanent resident ka kasi ay may access ka sa mga ito. Sa employment, merong employment support ang government. Kaya isa na rin ito sa dahilan kung bakit mababa ang unemployment rate dito sa Australia. Sa healthcare naman, ito yung access mo sa hospitalization in public hospital na free. Kasama na rin dito yung check-up, pati na rin yung subsidized na gamot. Sa education naman, free ang education sa primary at secondary public school para sa ating mga anak. At ang Australia ay isa sa may mataas na standard pagdating sa education. Ang pangalawang advantage sa tingin ko is yung economy. Isa ang Australia na may stable economy or yung tinatawag nilang strong economy. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pag stable kasi ang economy ng isang bansa, ibig sabihin hindi nahihirapan ang mga mamamayan lalong-lalo na pagdating sa basic needs at ang nagpapatunay dito ay ang mababang unemployment rate at ang high purchasing power dito sa Australia. Ang pangatlong nakikita kong advantage dito sa Australia ay yung peace and order. Dahil na nga rin kapag tumataas ang crime rate, nahihirapang umusad ang isang bansa para umunlad. At dito nga sa Australia ay mababa ang crime rate. Dahil nga mababa ang crime rate, masasabi kong safe ka pag andito ka sa Australia. Ang Melbourne nga at ang Sydney ay nasa top 10 safest city in the world ayon sa World Population Review 2024. So ayan ang mga advantages na nakikita ko based on my experience at idagdag mo na rin na ang Melbourne at ang Sydney ay nasa top 10 most livable city in the world
in 2023 at 2024. So ngayon, kung may mga advantages, ano-ano naman ang mga disadvantages ng isang migrant pagdating dito sa Australia? Ang isa sa mga disadvantages ng mga migrants dito sa Australia ay yung sinasabing you're on your own or ikaw lahat. Paano ba mamuhay dito sa Australia na ikaw lahat or you're on your own? Dito kasi sa Australia ay di katulad dyan sa atin sa Pinas na pwede kang mag-hire ng makakatulong mo sa gawaing bahay at pag-aasikaso ng mga bata kung halimbawa may anak ka at kayong mag-asawa or ikaw ay nasa trabaho. Ang pangunahing dahilan kasi bukod sa mahirap or halos wala kang hire dito, di naman kalakihan ang sasahurin mo sa ibabayad mo kung mag-hire ka man ng makakatulong sa gawaing bahay at pag-aasikaso or pagbabantay ng mga bata. Kaya ang nangyayari sa karamihan ng mga migrants, lalong-lalo na yung may mga maliliit na mga anak, ay nagpo-focus muna sila sa pag-aasikaso ng mga bata at syempre pati na rin ng mga gawaing bahay. So imagine mo na lang halimbawa kung ikaw lahat yung pagluluto, paglilinis, paglalaba, grocery at iba pang mga gawaing bahay. Isama mo na rin yung pag-aalaga ng mga bata kung may mga anak ka na isasama mo dito sa Australia. Kaya ang iba ay pinapapunta ang mga magulang or mga kapatid or yung mga relatives nila para na rin may makatulong sa ganitong situation. Ang pangalawang disadvantage sa tingin ko is yung underemployment. Although sinasabi natin kanina na isa sa mga advantages dito sa Australia is yung employment opportunity dahil nga mababa ang unemployment rate. Ang underemployment kasi dito sa Australia ay isa ng matagal na issue pagdating sa mga migrants. Di naman kasi lahat ng mga nagmamigrate ay nakakapagtrabaho agad sa kanilang profession or work experience kung ano man ang work nila before they came here. So may mga migrants na underemployed. Bakit? Although yung education at work experience ng isang skilled migrant ay recognized ng Department of Immigration or ng Home Affairs, di nangangahulugan na recognize din ito ng mga employer dito sa Australia. Ang mga employer kasi ay may kanya-kanyang discretion sa pag-hire ng applicants in terms of skills and experience. At isa na rin sa mga dahilan ay yung tinatawag nilang local experience. Third disadvantage in my opinion is yung homesickness. Iba pa rin kasi talaga sa atin sa Pinas, lalong-lalo na kung yung karamihan ng ating mga mahal sa buhay ay nandoon, like families, friends, and relatives. Ang masasabi ko is masaya sa Pinas, lalong-lalo na pagdating sa mga holidays at special occasions like fiesta, birthday, and Christmas holidays. Iba pa rin kasi talaga sa sarili mong bayan na iyong kinalakihan. So, ayan ang mga advantages at disadvantages ng isang migrant pagdating dito sa Australia. Mas matimbang ba yung mga advantages kaysa disadvantages at masasabi kong worth it? Para sa akin, yes, worth it ang pagmamigrate ko kasama ng aking family dito sa Australia. Dahil para sa akin, yung mga disadvantages ay may mga solusyon. Yung ikaw ang lahat pagdating dito, pwede mo naman kasi invite yung parents or mga kapatid mo to take care of your kids and para naman matulungan ka sa mga gawaing bahay. Or kung wala ka namang ma-invite na parents, pwede naman sa childcare yung mga bata. Yung tungkol sa underemployment, di naman forever na underemployed ka dito sa Australia. Pwede ka naman mag-up skills by taking courses at ang kagandahan pa dito, may mga free courses sponsored by the government. Or kung may bayad man yung gusto mong course like higher degree or masteral, pwede kang pahiramin ng government ng pambayad kung wala ka. Pagdating naman sa homesickness, marami ka ring makikilala dito na mga migrants na pwede mong maging close friends at maging part ng iyong family. May mga community din ng mga Filipino dito. Or kung di talaga kaya, pwede ka namang magbakasyon sa Pinas, lalong-lalo na kung stable ka naman dito sa Australia. Kaya masasabi ko talaga that in my own experience, worth it yung pagmamigrate ko dito sa Australia and one of the best decisions na nagawa ko sa buhay ko. Yung pinagdaanan kong process na 6 times akong nag-English test at yung mga ginastos ko sa assessment at visa fee ay worth it naman talaga kung anong meron ako ngayon at kung nasaan ako sa aking career as an engineer dito sa Australia. So ayan, based on my experience, worth it ang mag-migrate dito sa Australia. Sana nakatulong sa'yo or makatulong sa'yo kung nagbabalak ka or kino-consider mo ang pagmamigrate dito sa Australia. By the way, kung may mga tanong ka or may mga topic ka na gustong pag-usapan, post mo lang dyan sa my comment section at
sasagutin natin ang mga yan. Please like and share. At kung hindi ka man nagsasubscribe, please subscribe. Maraming salamat sa iyong panonood and see you in my next video. Bye!